Dahil sa El Nino, nakakaranas na ng tagtuyot sa Ilocos Norte. Ang ilang magsasaka roon nangangambang mababawasan ang kanilang kita. May news to go si Von Aquino. Inabutan namin ang mga magsasakang ito sa Lawag City, Ilocos Norte na pinoproseso na ang mga inani nilang mais. Ang ilan sa kanilang inani, kakaunti ang butil. Epekto daw ito ng kakulangan ng tubig sa kanilang sakahan dahil sa tagtuyot. Kapag kakaunti ang butil, bawas ang kanilang kita. Ang mga taniman ng mais na kagaya nito na umaasa lamang sa tubig ulan na tuyot na. Ayon sa mga magsasaka, ang makakapagsalba lamang dito ay mga water pump na kanilang ginagamit na kumukuha naman ng tubig mula sa bukal. Pero ang tanim naman nilang kamoteng kahoy, hindi na raw mapakikinabangan dahil inuod na. Dahil sa init, naapektan ng bunga. Inuod, nagiging ganito yung ng kamote, kahoy. Papakain na lang sa kambing, gagawin kanin ng baboy. May mga maisa na rin natutuyo sa bayan ng Solsona. Sumabay pa ang pansamantalang pagpuputol ng supply ng tubig ng National Irrigation Administration sa bayan dahil daw sa nakaschedule nitong pagkukumpuni ng kanilang mga kanal. Ang pansamantalang solusyon, mga water pumps na pinapagana ng solar panels. Meron ng weak El Nino na ngayon sa Ilocos Norte. So, we are now anticipating yung talagang epekto ng El Nino sa Ilocos Norte. Kabilang ang lalawigan ng Ilocos Norte sa 5 probinsyang nakararanas ngayon ng drought. Ayon sa Pag-asa, may drought o tagtuyot sa isang lugar kung sa nakalipas na 3 buwan ay kulang na kulang ang naranasang ulan. Isa ito sa mga epekto ng El Nino na formal lang idineklara ng Pag-asa na nagsimula nitong February 20. Pag wala ng ulan, talagang wala ng maraming makuhang ani. Ayon sa Provincial Agriculture Office, minimal pa lang ang epekto ng tagtuyot sa Ilocos Norte. Pinayuhan na raw nila ang mga magsasaka ng mga sakahang umaasa sa ulan na huwag munang magtanim ng palay roon. Kung nataniman naman na daw ito ng mais, monggo o gulay, gagamitan na lang daw ito ng water pumps. Von Aquino, GMA News.